Matutulungan ka ng short video na to paano masasave yung time mo sa pagka-qualify ng buyer. Very seldom mangyari, pero pag na-timingan ka naman, sayang talaga ng oras mo. Alam mo bakit? May mga buyer na hindi honest. May mga buyer na meron po sila foreclosed property. Ibig sabihin, nung dalaga sila, nung binata sila, nag-acquire sila ng property under pag-ibig financing. Problema nga lang, siguro dala ng kabataan, siguro yung nagipit, nabitawan nila yung una nilang subdivision na nakuha or na loan approve kasi yung pag-ibig housing loan nila sa una. Kapag hindi nabayaran at hindi mo naagapan ang pagbabayad or naipa-assume sa iba, ang tawag doon is foreclosed. Ibig sabihin, nabalik kay pag-ibig ang project. Ang troubleshoot naman dyan, pwede siyang kumuha, pero bank financing. Kailangan qualified sa bank financing, mataas ang sahod, okay sa kanya ang mas short term ang paghulog at mas malaki ang equity payment. Kung okay sa kanya, edi okay. Pero pag under pag-ibig pa din kasi ang gusto niyang mangyari, kasi hindi siya naging honest, masasayang kasi ang oras mo kapag triniping mo siya, ni-reserve mo, hindi mo nalaman na mayroon siyang previous housing loan na na-foreclose. Sayang ng oras, di ba? Kasi hindi talaga siya ma-approve ni pag-ibig kahit maipasok mo yan sa loan docs signing, na ipasok mo yan sa pag-ibig. Kapag na-found out ni pag-ibig na mayroon siyang old record, Cindy Hapil, may old record na na-foreclose, subdivision, Ciudad Nuevo, automatic rejected na po yung pangalawang application ko. Kahit sinabi mong na-acquire ko yung first property ko at the age of 22, nabitawan ko at the age of 24. Ngayon, 38 na ako. Yung record ko kay pag-ibig ay hindi naaalis. Kumbaga, blacklisted or may record na ako kay pag-ibig. Pero at the moment po, may bagong policy si pag-ibig na kapag nagpapasa tayo ng mga requirements, meron na tayong pag-ibig virtual. Ang pag-ibig virtual is updated real-time contribution. Pangalan mo nandoon, pangalan ng employer mo. Mga 3 pages kasi yan. First page or first ganon, meron ako yan sa cellphone ko. Yung first makikita mo kapag nag-online ka, details mo, lahat ng personal details mo. Pangalawa naman, details ng contribution mo. So, qualified na agad pag na-check mo sa Pag-ibig Virtual na meron siyang 24 months na contribution kay Pag-ibig. And lastly, sa third page, may makikita ka doon, no housing loan found. So, cleared siya. Or walang nakitang record. No record found. Pag ganyan, pwede yan, kumbaga, na-pre-qualify mo na. Cleared ito, wala itong previous record kay Pag-ibig. So, yan. Dati kasi is wala. Naka-experience ako niyan. As in, hindi nagsabi. Nung humingi kasi ng SOA or Statement of Account ng previous loan si Pag-ibig para ma-check na hinuhulugan pa din niya kasi malaki ang sahod OFW. Chinek namin kung nahuhulugan pa siya actively. Ang problema na found out na pinasalo or pina-assume sa iba at hindi din nahuhulugan kaya na-foreclose siya. Ibig sabihin, pasalamat na lang siyang walang down payment ang pagsibol kasi ang nasayang lang ni buyer na pera is 10,000 lang. What if may equity? Ang equity naman madalas 20% of the total contract price, di ba? Just imagine, 200,000 pwedeng masayang kapag hindi naging honest si buyer. Hindi naman yung fault mapupunta sa'yo kasi hindi naging honest hindi nagsabi. Kasi di ba nakakausap natin ng coordinator kapag tayo ay magre-reserve. So dapat as early as now na kinakausap mo ang buyer, pahapyawan mo na wala pong previous housing loan sa Pag-ibig. Ganyan po siya. Or nag-co-borrower ka po previous months. Ganyan po, through conversation po, nakakwalify mo na siya. Kamusta po kayo ni Mr. Ma'am po? O sinabi, ito po okay naman. Di ba? Hindi, ibig sabihin, magkasama sila. Pero pag kinamusta mo, kamusta po si Mrs., sabihin ng kausap mo, ay hiwalay na po kami. So yung mga ganyan pong keyword, okay po? Kapag nahiya kang humingi ng payslip, sabihan mo, Sir, pwede pong pahingi ng payslip, pakitakpan po ang pangalan mo. Check ko lang kung mayroong Pag-ibig contribution para qualified ka. Mga ganyan-ganyan po. Kasi kailangan po mabilis mo pong ma-qualify, mabilis mo pong ma-execute yung mga simpleng strategy yan. Sobrang gaan po ng pwede mong ma-save up na time. Kasi po, kapag matagal, ganito ang senaryo.
Tayong dalawa, ikaw yung buyer. Sobrang tagal na kitang kinausap, pinadala ko na yung pictures, yung video, yung mga details. Pinadala ko sa iyo yung mga mahal na bahay pa, mga 5 million, mga Bacoor, mga Gentry, mga Dasma. Hindi ko natanong kung magkano ang sahod mo. Ang sahod pa lang basic is 12,000. So, pang minimum wage, hindi po siya pasok doon sa hinahanap niyang bahay. Ganun po ang pinaka-idea kung bakit napakaganda po ng mga short vlog na mga strategies, mga inputs, mga pagtuturo sa mga baguhang kasama sa ating team na as early as now po, na ibabahagi ko na sa inyo yung mga natutunan ko sa mga previous years na dumaan. Na natutunan ko din nung ako ay simula ng bago hanggang ako ay nagpalakas, nag-aral din, nag-trial and error, sumubok ng mga iba't ibang strategies. And napatunayan ko yung mga strategies na yun, talaga nagamit ko po siya. And ngayon po, lahat po, open book ko pong sinishare sa inyo. Dahil gusto ko po, kung hindi mo na po madatnan or madaanan or ma-experience yung mga hardship, yung mga naging fault ko dati. Panay ako tripping, hindi qualified. Sino ang napagod? Pero dala ng perseverance po talaga at paniniwala ko sa real estate na yayaman ako dito, giginhawa ang pamilya ko dito, commission-based to. Kapag masipag ka, masipag ang commission. Kapag mas masipag ka, mas masipag po ang commission. Tiwala lang, dasal. Dagdagan mo po ang kaalaman mo. Skills, yung pong pag-i-execute, yung pagtatanong, communication skills, yung tamang pag-a-approach, yung pagiging polite, yung pagiging early sa meeting place, yung pagiging presentable. Kahit po simpleng damit, basta malinis at mukha ka pong presentable, sa pagsasalita po, very polite, mapag-aaralan po natin yan. Kasi ang pagiging ahente po, hindi po tayo nag-e-expect ng barya-baryang commission. Napapansin mo napakaraming ahente dahil po sa potential income ng pagiging ahente, hindi po barya-barya. Madami na po ang nabagong buhay sa pagiging ahente. Ito po talaga ay nagpapasalamat akong naging path ko din po at natutuwa po ako na maging guide mo po na matuto ka through mga short videos na sinishare ko sa inyo. Tsagaan lang po natin dahil hindi naman po sobrang dami yung mga vlog. Salamat!